Isang bagong tradisyon tuwing linggo, ang paglulunsad ng Pamilya Pass. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagsimula ng bagong programa. Ito ay tinatawag na Pamilya Pass 1+3 Promo. Ang paglulunsad ay noong linggo, Hunyo 1, 2025. Ang mahalagang kaganapang ito ay nangyari sa Quezon City. Ginanap ito sa MRT GMA Kamuning Station. Ang promo ay tumutulong sa mga pamilya na makabiyahe ng mas mura. Isang tao ang bibili ng tiket para sa tren. Tapos, 3 kasama ang pwedeng sumakay ng libre. Ang magandang alok na ito ay para sa MRT3. Kasama rin dito ang mga linya ng LRT1 at LRT2. Sinabi ng Pangulo na ang programang ito ay para sa mga pamilya. Naniniwala siya na ang linggo ay espesyal para sa mga pamilyang Pilipino. Para sa kulturang Pilipino, bawat linggo ay family day, sabi niya. Ang bagong pass na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao. Tinutulungan sila nitong i-enjoy ang linggo kasama ang mga mahal sa buhay. Ang pangunahing layunin ay hikayatin ang quality time. Mas maraming sandali ang pwedeng gugulin ng mga pamilya ng magkakasama. Ipinapakita ng hakbang na ito na may pakialam ang gobyerno. Sinusuportahan nito ang kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. Itinataguyod ng Pamilya Pass ang pagkakaisa sa buong bansa. Sumali rin ang unang pamilya sa paglulunsad. Nandoon si First Lady Marie-Louise Lisa Araneta Marcos. Dumating din ang kanilang mga anak para suportahan ang programa. Nandoon din si Senior Deputy Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos. Nandoon din sina Joseph Simon at William Vincent Marcos. Dumating sila sa istasyon malapit na sa oras ng tanghalian. Personal na ginamit ng unang pamilya ang promo. Dumaan sila sa espesyal na Pamilya Pass Gate. Ipinakita nito ang kanilang buong suporta sa programa. Ang kanilang pakikilahok ay nagbigay ng magandang halimbawa sa lahat. Talagang nakisangkot si Pangulong Marcos Jr. sa istasyon. Maingat niyang ininspeksyon ang pasilidad ng MRT3. Dumaan din siya sa mga security check. Pagkatapos, personal siyang pumila para bumili ng tiket. Bumili siya ng tiket para sa kanyang buong pamilya. Gumamit ang Pangulo ng beep card para sa turnstile. Tinulungan siya ni DOTR Secretary Vivencio Vinces Dizon. Naroon din si PCO Secretary J. Ruiz para tumulong. Ipinakita nito ang personal na pakikilahok ng Pangulo sa serbisyo. Gusto niyang siya mismo ang makaranas ng proseso. Madali lang gamitin ang Pamilya Pass 1+3 promo. Isang tao sa grupo ang bibili ng tiket. Pwede ito para sa MRT3, LRT1 o LRT2. Tapos, 3 iba pang kasama ang libreng makakasakay. Ang espesyal na alok na ito ay tuwing linggo lang. Mas mura ang biyahe kapag weekend dahil dito. Masisiyahan dito ang mga pamilya at magkakaibigan. Simple lang ang patakaran, pili isa, 3 ang libre. Malaki ang matitipid ng mga tao sa pamasahe dito. Ang layunin ay para mas madali na makapamasyal tuwing linggo. Nagbigay ng detalye si Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Sabi niya, walang limitasyon sa edad para sa promo. Kaya, lahat ng edad ay pwedeng makinabang. Hindi kailangan ng espesyal na ID. Hindi rin kailangan ng patunay na magkakakilala o magkakamag-anak. Kaya madali at maging hawa ito para sa lahat. Kahit magkakaibigan pwede, ayon kay Secretary Dizon. May dahilan kung bakit Pamilya Pass ang tawag dito. Ang linggo kasi ay karaniwang para sa pamilya at bonding. Pero kasama rin sa pass ang mga grupo. Tatagal ng ilang taon ang Pamilya Pass promo. Nagsimula ito noong linggo, Hunyo 1, 2025. Magpapatuloy ito hanggang sa huling linggo ng Hunyo 2028. Kaya matagal na mapapakinabangan ito ng mga pamilya. Makakapagplano sila ng maraming linggong pamamasyal ng magkakasama. Pinapakita ng mahabang panahon na ito ang matibay na suporta. Gusto ng gobyerno na tuloy-tuloy na suportahan ang mga pamilya. Ito ay pangmatagalang tulong para sa mga tao. Makakatipid sila ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang taon. Ang susunod na administrasyon ang magdedesisyon kung ipagpapatuloy pa ito. Ang pinakamalaking tulong nito ay ang malaking matitipid sa gastos. Malaki ang mababawas sa gastos sa biyahe ng mga pamilya. Ang magkakaibigan na lalabas ay makakatipid din. Ibig sabihin, mas may budget para sa ibang masasayang gawain. Pwede nang ikutin ang Maynila at mga kalapit lugar. Pwede silang pumunta sa mga parke, mall o simbahan. Kapag hindi na masyadong iniisip ang pamasahe, mas masaya ang pamamasyal. Direktang tulong pinansyal ito para sa marami. Hinihikayat nito ang mas maraming tao na gumamit ng pampublikong transportasyon. Nakakatulong ang promo para maging mas special ang mga linggo.
Maraming tao sa istasyon ang tuwang-tuwa. Ibinahagi nila ang kanilang magagandang saloobin tungkol sa promo. Si Ginong Alexander Cebulino ay 71 taong gulang. Siya ay taga Quezon City at pinuri niya ang Pangulo. Sabi niya, napakalaking pasasalamat ko po sa Presidente. Ang ibig sabihin nito, taos-puso akong nagpapasalamat sa Pangulo. Dagdag pa niya, malaking katipiran po yan. Ang ibig sabihin nito, malaki po ang matitipid diyan. Ipinapakita ng kanyang mga salita ang agarang benepisyo para sa mga senior citizen. Nakakatulong ito para mabawasan ang kanilang pang-araw-araw na gastos sa pamasahe. Nagsalita rin ang isa pang pasahero, si Ginang Edita Albroguera. Siya ay 55 taong gulang at nakatira sa Quezon City. Nagpasalamat siya kay Pangulong Marcos para sa programang ito. Makakatulong ang promo para makatipid ang kanyang pamilya. Nagbibiyahe sila mula Quezon City papuntang Pasay City. Pumupunta sila sa Taft Avenue Station tuwing linggo. Nagsisimba sila doon bilang isang pamilya. Binabawasan ng Pamilya Paz ang kanilang lingguhang gastos sa biyahe. Sinusuportahan nito ang kanilang regular na gawaing pampamilya at panrelihiyon. Ginagawa nitong mas abot kaya ang kanilang mga paglalakbay tuwing linggo. Isang empleyado ng gobyerno mula sa Maynila ang nagbahagi ng pasasalamat. Regular na gumagamit ang taong ito ng mga linya ng LRT at MRT3. Sinabi nila na malaking tulong ang programa. Nag-aalok ito ng ginhawang pinansyal para sa kanilang pamilya, lalo na para sa kanilang magkakasamang pagbiyahe tuwing linggo. Nagsalita rin si Secretary Dizon tungkol sa gastos. Sinabi niya na ang gobyerno ang nagpapatakbo ng MRT3 at LRT2. Anumang mawawalang kita ay isang uri ng direktang tulong. Para sa LRT1 na pribado ang nagpapatakbo, ito ay susuportahan ng gobyerno. Ipinapakita nito ang dedikasyon ng gobyerno sa kapakanan ng publiko. Ang Pamilya Paz na ito ay may mas malawak na magagandang epekto. Maari itong humikayat ng mas maraming lokal na pamamasyal tuwing linggo. Maaring mas maraming lugar sa lungsod ang mabisita ng mga pamilya. Maaring mga hulugan ito ng mas maraming gastos sa mga lokal na negosyo. Maaring mas dumami ang bisita sa mga tindahan, restoran at parke. Pinakamahalaga, pinapatibay nito ang ugnayan ng pamilya. Ang abot-kayang pagbiyahe ay nagpapadali para magkakasama sila. Ipinapakita ng programa ang isang gobyernong may malasakit. Tumutugon ito sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga mamamayan. Nakakatulong itong itaguyod ang mas magandang kalidad ng buhay.